Part 1. Gumuho ang pangarap ni Atasha nang makipaghiwalay sa kanyang nobyo at tanggapin nitong isang arranged marriage. Dahil sa sobrang sama ng loob at kagustuhang makalimot, ay sinunod niya ang payo ng kaibigan na makipag-rebound. Dala ng sobrang kalasingan, hindi niya inaasahan na ang taong naka-rebound niya ay ang may-ari ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan, ang bilyonaryong si Colton Mijares. Colton Mijares have ever since set his eyes on that one girl, Atasha Andres, but things didn't go as planned dahil nobya siya ng kanyang stepbrother. His power and wealth is nothing dahil hindi magiging kanyang babaeng nagpapatibok ng puso niya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tinulungan siya ng tadhana na makuha si Atasha. Pero laking pagkadismaya niya nang sabihin nitong isa lamang siyang rebound dahil sa nangyari sa relasyon nito at ng nobyo nito. Ang isang gabi ng rebound ay mag-uugnay sa kanila sa mas malalim na paraan. Ito kaya ang maging daan upang mahanap nilang pag-ibig o paglayuin lamang sila nito. Napabalikwas ako sa higaan nang bigla akong magising. Pilit ko na inaalalang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Pilit ko na tinatandaan kung nasan ako. At paglingon ko, ay halos lumuwa ang mga mata ko sa nakita ko na lalaki na katabi ko sa kama. Hindi ako makagalaw sa gulat nang makita kong hubad na katawan niya. Muli ko rin na dinaanan ng tingin ng aking sarili. At katulad niya, ay wala rin akong saplot at nababalutan lamang ng kumot. Pilit ko na iniisip kung anong katangahan na naman ang pumasok sa isip ko at umabot sa ganitong lahat. Isang malaki na katangahan na naman itong nagawa ko. Bakit nga ba ako sumunod sa sinabi ng matalik na kaibigan ko? Bakit nga ba ako nakipag-rebound? At bakit ko ibinigay yung pagkababae ko sa isang tao na hindi ko man lang kakilala? Hindi maipagkakaila na gwapo ang lalaki. Matipuno ang pangangatawan niya at ang hahaba ng pilik mata. Maaari na swerte ako sa ganito ako kagwapo bumagsak. Ngunit ito'y isa pa rin sa malaking pagkakamali. Pinapakiramdaman ko ang kilos niya. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Ano bang ginagawa pagkatapos ng one night stand? Aalis na lang ba ako o gigisingin ko siya? Tanga ka talaga, Atasha. Papasok ka sa isang bagay na hindi mo man lang alam kung anong proseso o tamang ginagawa. Baka dapat ay gisingin ko siya dahil una sa lahat ay hindi ko alam kung nasan kami. Abay, paano ako uuwi kung hindi ko alam kung saan lugar to? Tama, gigisingin ko na lamang siya. Inilapit ko ang mga daliri ko sa parte ng balikat niya. Nais ko siya nakalabitin para magising. Ngunit sa hindi malaman na dahilan ay hindi ko magawa na pakilusin ang mga kamay ko upang hawakan siya. Huminga ko ng malalim at sinubukan muli na gisingin siya. Nang malapit na ang kamay ko na dumantay sa mga braso niya, ay bigla naman siyang dumilat at ngumisi sa akin. Kung kaya't nanlaking mga mata ko sa gulat. Good morning. Bati niya sa akin. Napatitig ako sa mga asul na mata niya. Napakagwapo niya tingnan, lalo na kapag nakangiti. Nasa naman ang hustisya rito? Kakagising lang niya pero ang gwapo agad ng itsura niya. Pero hindi ako dapat na magpadala sa nakikita ko na angkin niya na kagwapuhan at kamachuhan. Dapat ko na itama itong nagawa ko. We need to talk. Ito agad ang bungad ko sa kanya. Mister? Mister? I didn't know na ang bilis mo mag-the moves. Mister mo na agad ako? Nagpakasal ba tayo kagabi o masyado ka nang nasiyahan sa performance ko last night? Sagot niya sa akin ng nakangiti at halata na ng aasar. Bumangon ako sa kama at ipinulupot ng maigi sa katawan ko ang kumot. Isa-isa ko nang pinulot ang mga damit ko na nagkalat sa sahig. Not funny, mister. Kung sino ka man, ay kailangan natin na mag-usap. Kabado man ang boses ko'y pilit ko ito na pinapatatag. Tumayo siya sa kama at umikot sa harapan ko para pulutin na nagkalat niya ng mga damit. Namula ang pisngi ko nang magbihis siya sa harapan ko. Hindi kinakaya ng makasalanan na mata kong magandang tanawin na yon, kung kaya't bigla na lang ako tumalikod. We really need to talk. Sure, let's talk, love. Pagkabihis niya ay pumunta siya sa harapan ko na lalo ko naman na ikinagulat at lalo na humigpit ang magkakakapit ko sa kumot na nakabalot sa aking katawan. Mister,
na kung sino ka man. Paninimula ako nasabi sa kanya. Halata na hindi ko alam kung paano siya kakausapin. Basta't ang alam ko ay kailangan namin na mag-usap dahil sa nangyari. Ganito pala kahirap ang pagkatapos ng one night stand. Ang maganda yata na ginagawa sa ganito'y umaalis na lamang pagkagising para wala nang usap-usap na mangyari. Bumuntong hininga muna ako at muli na itinaas ang mukha ko upang matitigan siya sa mata. Ang sarap niya natitigan. Nakakalunod ang mga asul na mga mata niya. Focus, Atasha. What happened last night is a mistake. A big mistake. Pero huwag ka mag-alala. Dahil wala akong sinisisi sa nangyari. Maaari na kagabi parehas natin na ginusto yun. Kaya huwag kang mag-alala. Taling di ako maghahabol sa'yo. Treat what happened last night as your usual one-night stand. Nakita kong pag-igting ng panga niya at parang hindi niya nagustuhan ng mga binitawan kong mga salita. Teka, bakit parang may mali? Bakit siya pang parang galit? Gayong siya na nga ang nakauna sa akin. Hindi ko naman sinisisi sa kanyang mga nangyari, kaya bakit siya pang parang inis ngayon? Matagal siya na tumitig sa akin at walang salita na lumabas sa kanyang bibig. Matalim lang ang mata at magkasalubong ang mga kilay at hindi man lang siya kumukurap sa pagkakatitig sa akin. You're an innocent. Madiin ang boses na sabi niya sa akin. Nagulantang ako sa tono ng boses niya. Apay siya pang galit. Bakit? Panandalian ako na nablangko sa galit na nakikita ko sa mga mata niya. Ano, galit siya dahil inosente ako at walang karanasan? Bakit hindi ba naging magaling ang performance ko kagabi? Kaya biglang umilit ang ulo niya? Ang kapal lang talaga. I know. Hindi ba nga at dapat na maging masaya ka pa dahil ganun? At ikaw ang nakakuha? What? Gulat na balik tanong niya sa akin. Halata ang galit at inis niya para sa akin pero hindi ako magpapatinag sa kanya. Bakit? Pareho naman namin na ginusto siguro nangyari kagabi. Dahil kung hindi niya gusto, wala sana siya rito ngayon. At saka hindi naman siguro wala lang ang naging performance ko. What I did is just a rebound thing. No strings attached. Huwag mong sabihin na you're expecting something out of that. Yan bang inaasahan mo sa mga babae na napupulot mo sa bar gabi-gabi? What? Gulat na tanong pa niya sa akin. Hindi rin ako makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig ko. Rebound? Gusto kong makalimot. Gusto kong kalimutan ng ex-boyfriend ko na ipinagpalit ako sa babaeng mayaman. Kaya nangyari yun sa atin. Ibinigay ko sa iba ang bagay na hindi ko na ibigay sa kanya para sa kahit na paano'y makaganti ako sa kanya dahil meron siyang isang bagay na hindi nakuha sa akin. At yun ang paraan para makalimot ako sa lahat-lahat. Ito pang dire-diretso ko na paliwanag sa kanya. Inunahan ko na siya sa mga esplika kaysa kung ano-ano pa. Don't you know who I am? Galit na tanong niya muli sa akin. No, I don't. Sorry, hindi ko maalala kung nagkakilala tayo kagabi o ano. Pero sa ngayon ay wala na akong balak na kilalanin ka pa. And I am sorry that it has to be you that I have had a rebound. I never meant it to be you. It just happens. You should really to get to know me first. Dahil baka magulat ka sa mga bagay na malalaman mo. Sigaw pa niya. Napapitlag ako sa lakas ng boses niya. Pero hindi pa rin ako magpapatinag. Hindi ba mas advantage nga to sa'yo? Dahil I'm an innocent. Hindi naman siguro lahat ng nakaka-one night stand mo ay ganun. I am really sorry that it has to be you. But it was me. Kaya nga, wala akong nahahabulin. Huwag ka mag-alala dahil wala akong balak na maghabol dahil lang sa ikaw ang nakauna sa akin. Hindi ako maghahabol sa yaman na meron ka dahil mukha kang mayaman talaga. Again, I am sorry. Pagkasabi ko nun ay nagdiretso na ako sa banyo bitbit ang mga damit ko para magbihis. Makalipas lamang ang ilang sandali ay lumabas na ako sa banyo. Nakaayos na ako at naitiklop ko na rin ang kumot na ginamit ko kanina pantakip sa katawan ko. Inilapag ko yun sa kama at humarap sa kanya upang magpaalam. Thank you for the night, mister. For what it's worth and for any consolation. I enjoyed my first.
Maybe not in the best of circumstances, but I'm still thankful that it was with you. At sana lahat ng nangyari kagabi maiwan na lamang sa nakaraan. Kagaya ng sabi ko kanina, ay hindi ako maghahabol. Hindi ako gagawa ng gulo. Ito rin ang dahilan kung bakit ayoko nang malaman pang pangalan mo. This will end here. Pagkasabi ko nun ay kinuha kong bagkot diretso na ako lumabas na hindi man lang hinintay na magsalita pa siya. Nagmamadali ako nung lumabas ng gusali na yon. At kahit hindi ko alam kung paano ako makakauwi, bahala na. Basta sa ngayon ay kailangan ko nang makalayo at makapag-isip. Hindi ko rin inaasahan ang masasabi ko sa kanya mga bagay na yon. Pinilit ko na maging matatag at tibayan ang loob ko. Ang nangyari ay isang pagkakamali at nararapat lamang na maaga pa lamang ay maitama na ito. Oo, sinabi ko na isa lamang yun na rebound. Pero ang katotohanan ay hindi. Ako mismo sa sarili ko hindi ko alam kung malilimot ko bang mga nangyari sa amin. Pero nararapat lamang na ibaon ito at kalimutan. Hindi na mahalaga na malaman kung sino siya. Dahil ito na ang una't huli namin na pagkikita. Naglalakad-lakad ako hanggang sa makarating na sa isang parke. Naupo muna ako at sandali na pinakalmang sarili ko. Gusto ko man sisihin ang sarili ko sa mga katangahan na pinasok ko ay hindi ko magawa na maisama pang mga nangyari kagabi. Maaari na isang kasalanan ang pinagsaluhan namin ng lalaki na yon. Pero isa itong magandang kasalanan na aking babaunin. Dahil alam ko, sa kahit sandali sa nagdaang gabi, ay may nagbigay sa akin ng importansya. Sa bawat haplos at halik niya ay alam ko at nakaramdam ako kung paano pahalagahan. Naramdaman ko na pahalagahan ng dahil sa isang estranghero. Estranghero na ilang oras ko lamang nakasama. Mapaglaro siguro talagang tadhana. Isang buntong hiningang pinakawalan ko. Tama na, Atasha. It's time to move on and move forward. It's time to forget. At sa pagkakataon na to, iiwan ko ng lahat ng sakit at pighati na dulot ng isang Yulens Villagomesa sa buhay ko. Nagmamadali ako na pumasok ng opisina. 10 minuto na lang ay malilate na ako. Buti na lang at saktong bukas ng elevator. Tinanghali ako ng gising at wala na sana akong balak pumasok ngayon. Pero naisip ko na, sinabi ko na sa sarili ko nakakalimutan kong mga nangyari sa nakaraan. At kasama rin ang mga katangahan ko sa nakalipas na araw. Nagkulong ako sa bahay ng weekend at walang sinagot na tawag o text man lang nina Samantha at Aisel. Pilit ko na tinatanggal sa isip kong lalaki na yon. Kinakabahan ako na hindi ko malaman. Parang may hindi maganda na mangyayari ngayon kung kaya't bumibilis ang tibok ng puso ko. Kalma, Atasha. Kalma lang, puyat lang yan. Pagkahinto ng elevator sa 10th floor ay nagmamadali ako na lumabas at dumiretso sa pwesto ko. Nagkakagulong mga katrabaho ko at lahat sila'y hindi mapakali. Nakita ko si Vincent na papalapit sa akin ng nakangiti. Good morning, Atasha. Bati niya sa akin. Good morning, Vincent. Anong meron? Bakit nagkakagulong lahat? Ngumiti muna siya sa akin bago sumagot. Si Mr. CEO, bababa raw dito mamaya. Si Mr. Colton Mijares? Bakit daw? Balik tanong ko sa kanya. Nagulat ako na pupunta ang CEO rito sa floor namin. Simula nung magtrabaho ako rito, hindi ko pa nakita ang CEO. Kilala ko lamang siya sa pangalan pero wala siyang mga litrato man lang sa buong opisina. Tahimik na tao lamang daw kasi siya at kaisa-isa na anak ni Mr. Celsius Mijares. Ang sabi ni Sir Miguel ay department check lang daw at wala naman daw dapat na ikabahala. Gusto lang din daw na makilalang mga taga rito sa departamento natin. Nagulat nga rin ako dahil bihira naman na mag-ikot ang CEO rito. Tuloy-tuloy na kwento pa niya sa akin. Baka ngayon lang siya nagkaroon ng libreng oras kaya ginusto na mag-ikot. Pagkibit-balikat ko naman, ihanda mo rin Tasha ang mga hawak mo na proyekto at baka raw bigla na magtanong. Tumango naman ako sa sinabi niya sa akin. Ikaw lang ang relax ha. Ang mga kasamahan natin dito ng mga babae panay paglalagay ng kolorete sa mukha nila. Napapailing pa niya na kwento. Malay mo naman kasi na chismis lang ang bali-balita na gwapo ang CEO. Malay mo matanda na pala at hindi ang mga sinasabi nila na gwapo at bata pa. Kaya nga siguro ayaw niya na magpalitrato dahil baka matanda na at pangit pa. Pagbibiro ko pa kay Vincent na nagpatawa pa sa kanya ng malakas dahilan upang pagtinginan kami ng iba namin na mga kasamahan.
Nasa ganun kami na pagkukulitan ni Vincent. Nagtumunog ang elevator. Lahat ng kasamahan namin ay nagsitinginan sa parating. Lahat ay excited at aligaga sa balita na pagbisita ng CEO. Sino nga bang hindi makaka-interes na makita ang CEO? Marami ang nagsasabi na ubod ng gwapong nag-iisang anak ng mga Mijares. Lumabas sa elevator si Mr. Miguel Daza, ang department head namin. Nakangiti siya sa amin lahat. Maya-maya ay kasunod niyang isang lalaki na may dalang notebook. Mas maliit siya kay Sir Miguel at mukhang istrikto dahil hindi man lamang siya ngumingiti. Sinasabi ko na nga ba na hindi naman siya gwapo. Wala namang kaabang-abang sa itsura niya pero mukha na masungit talaga siya. Good morning everyone. Bati ni Sir Miguel sa amin. Lahat naman kami bumati sa kanya pabalik. As you have heard, the CEO will be gracing us with his presence today. Just a simple department check and nothing to be worried about. Sumulyap siya sa amin ni Vincent at muli na nagsalita. Vincent and Natasha, please proceed to the conference room. Nagulat ako na pinapapunta kami sa conference room. Hindi pa nga kami na ipapakilala sa CEO ay pinapauna na kami ni Sir Miguel. Tumango kami ni Vincent at magalang na nagpaalam sa kanilang dalawa at saka kami naglakad patungo sa conference room. Bigla ako nakinabahan. Bakit kami pinapunta rito ni Vincent? Vin, bakit kaya tayo pinapunta rito? Don't worry, Tash. Ipapakilala lang tayo ni Sir Miguel bilang tayo ang may hawak ng malalaking proyekto ng kumpanya. Agad siya na naupo nang makapasok kami sa silid, kung kaya't mabilis ako na tumabi sa kanya. Yun ba ang CEO ang kasama ni Sir Miguel? Mukhang masungit at hindi man lang humingiti. Pero hindi naman gwapo, sabi sa'yo eh. Chismis lang ang lahat. Pagbibiro ko na sa kanya upang mabawasan ang kaba na nararamdaman ko. Ano, Atasha? Mas gwapo pa ako? Buti hindi ka na nakipagsabayan sa kanila na magpaganda. Ganti na biro naman niya kaya nagkatawanan kami ng malakas. Bigla na bumukas ang pinto at pumasok ang lalaki na masungit kanina, nakasama si Mr. Miguel. Bigla rin kami na napatigil sa pagtawa ni Vincent at napatayo. The two of you seems to be very amused with each other. It's nice to know na masasaya ang mga empleyado ko. Nagulat kami sa bigla na nagsalita sa may pintuan, kung kaya't parehas kami na napalingon ni Vincent sa kasunod na pumasok ng lalaki na hindi marunong umiti. Nanlaking mga mata ko nang makita ang bagong dating. Ang lalaki na kasama ko nung isang gabi ay nasa aking harapan. Hindi ako nakagalaw at parang naistatwa lang ako. Muli siya na sumulyap sa akin sabay ngumiti ng pagkatamis-tamis. Tama nga ako. Napakagwapo ng lalaking ito. Lalo na't kapag nakapormal na bihis. Depenang maganda na pangangatawan niya sa suot na long sleeves at ang ganda ng mga mata at ngiti niya. Medyo may katangkaran rin siya na parang si Vincent. Naputol ang pagtitig ko sa kanya nang maramdaman kong pagsiko sa akin ni Vincent. Napatingin ako at kumunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan ang nais niya na iparating, kung kaya't nagkatitigan kami. Naputo lamang yun ang pumasok si Sir Miguel sa silid. Mr. Mijares, these are the two top design engineers in my department. Both of them are handling our big projects. Naupo si Sir Miguel sa tabi ng gwapo na lalaki. Teka, Mr. Mijares? Siya si Mr. Mijares? Ang lalaki na nakasama ko nung isang gabi ay si Colton Mijares, ang CEO ng Designers Unlimited. Muli na nanlaki ang mga mata ko sa bagong kaalaman na ito. Shit, Atasha, you just left with the CEO? Pero kung siya ang CEO, sinong lalaki na masungit na hindi nangiti? Gulong-gulo na ako, kaya't ang puso ko'y lalo na naguhuramentado sa kaba. Ngumiti naman siya ulit saka humarap kay Sir Miguel. That's good, Miguel. I'll go over their files later. Bigla siya na bumaling sa lalaki na hindi marunong nang ngumiti. Lawrence, get their 201 files from the HR department. Tumango naman ang inutusan at magalang na umalis. Shit, siya nga ang CEO. Ang CEO ang naka one night stand ko. It's nice to meet the both of you. Panimulaan niya na salita na nakangiti pa sa amin. Nakatingin siya sa akin kung kaya lalo ako na hindi mapakali. Kabadong-kabado ako na parang gusto ko na lamang na himatayin. Sana bumukas ang lupa at kuhanin na lamang ako. Bakit sa tinami-rami ng lalaki? Bakit si Colton Mijares pa? Are you okay, Atasha? Muli ako na napabalik sa realidad na magsalita si Sir Miguel. Pilit ako nang umiti sa kanya at marahan na tumango.
Mr. Mijares, let me formally introduce them to you. This is Vincent Lizardo and Atasha Andres. Nakangiti pa rin ang CEO habang diretso pa rin na nakatingin sa amin. Vin and Atasha, this is Mr. Colton Mijares, CEO of Designers Unlimited. Tumayo si Vin at nag-abot ng kamay sa CEO. Para ako na naistatwa at hindi ko magawa na kumilos sa kinauupuan ko. Ano bang kamalasan ko? Marahan ako na binangga ni Vincent at isinenya sa akin si Mr. Mijares. Kabado man ay pilit ko na pinatatagang itsura ko bago marahan na tumayo at inabot ang kamay ko sa kanya. Good morning, Mr. Mijares. Para ako na nakuryente nang abutin niya ang kamay na inilahad ko upang makipagkamay rin. Agad ko na sana ito nababawiin, ngunit hinigpatan niya ang pagkakahawak sa akin. Kaya't sa nanlalaki mga matay na patitig ako sa kanya. Nice meeting you, Miss Atasha Andres. Have we met somewhere? You seem very familiar. Tanong pa niya sa akin habang hindi binibitawan ng mga kamay ko.